Hello there, Gemini sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of November. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Gemini, hindi lahat ng Gemini maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Gemini. So, put yourself in the situation kung saan kayo naka-resonate. So, Gemini. Love reading for November. If hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other place. Moon, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito, Gemini. Gemini, love reading for the month of November. Gemini, titignan muna natin kung yung situation. This is an oracle card, situation oracle card, and let's see his situation. Pop-up. Spontaneous, unexpected surprise visit. So, spontaneous, unexpected surprise visit, Gemini. So, baka merong magpaparamdam sa'yo. Nag-pop up na lang. Baka si X. Okay, definitely could be. Si X na, uy, pinansin ako ulit. Or, uy, nag-message sa akin ulit. Pwedeng ganun. So, pwedeng pinisita ka talaga. So, pwede kasi ito sa LDR, pwede naman ding hindi. So, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person? So many things reminds me of you, kaya siya bumalik. So may bumalik talaga to. May bumalik or yeah, definitely. So Gemini, let's start with your tarot cards. Month of November. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Gemini. November love reading for Gemini. Sneaky thing. Maybe you are observing this person again. Parang ino-obserba mo siya again nang hindi niya nalalaman kung bakit siya bumalik. Anong kailangan niya? Anong intention niya? Mga ganong mga bagay. So, Gemini, ito na nga yung nangyayari. Where you are right now. So, you are like, you are like parang sneaking sa person na to. Parang you are observing, stalking could be. Na bakit siya bigla na lang nagparamdam sa'yo. Kasi, nagparamdam siya sa'yo nag-pop up siya agad-agad. So, noon kasi, nagmahalan talaga kayo ng person na to. Maganda yung relationship niyo noon kasi may love talaga. Ang nangyari lang din, dumating sa point na may yung changes lang din talaga nangyari. Pero minahal mo talaga tong person na to. Ganon din naman siya sa'yo. So, nangyari lang is parang hindi kayo nagkaunawaan. So, until sa point na parang hindi na na-appreciate yung relationship kaya naghiwalay kayong dalawa. So, baka dahil sa nagkaroon din ng third party dito, something, na itong person na to, dumating siya sa point na hindi siya nakapag-move on sa'yo. Kasi, sabi nga niya dito, so many things reminds me of you. So, siguro everywhere he goes, or everything that he is doing, naalala ka niya. So, ngayon, nagparamdam siya sa'yo. Siguro.
Kaya parang biglang parang unexpected na nagparamdam siya sa'yo. So, yung challenge dito is, this is something about commitment. I just really don't know if this is a commitment from the other person or yours, or pwedeng sabihin natin na ang problema dito is, yung challenge dito is, paano kita balikan kung meron ka ng ganito. Or pwede naman na, pwedeng challenge dito is, paano mabalik yung dating happiness ninyong dalawa. Parang ito siguro din yung challenge ninyo. Ito yung potential challenges. Paano mabalik yung dating parang feeling of like successful relationship. See? So, kumbaga ito yung challenge dito ngayon. Paano maibabalik pa ba yung nakaraan dahil sa mga nangyari sa inyo before. So, kaya pa bang maging mas maganda, hindi lang sa maibalik ulit yung successful relationship, happiness and love, or pwede pa bang higitan yun? Kaya pa bang mangyari to? Since madami ng changes na nangyayari nung time na naghiwalay kayong dalawa. So, you just really need to focus here is yung parang saving the relationship again with this person. Because, might be, hindi naman pwede siya lang yung mag-save and ikaw, wala lang. So, or ayaw mo or whatever, confused ka. So, you really need to focus on, both of you need to focus on saving your relationship again, na makuha ninyo tong challenges. Kasi, bakit naging challenge siya? Hindi mo kasi ata nakalimutan yung mga nagawa niya sa'yo before. Yung pain na binigay niya sa'yo before, hindi mo siya nakalimutan kahit sabihin natin na nagmahalan din talaga kayo before, pero yung fear, yung trust, wala na yung trust, and may mga fear na dito na baka gagawin niya ulit sa akin yun. So, kaya paano mabalik? Same as before yun. So, focus kayo in saving this. Not, parang, healing, okay? Yung i-heal yung relationship again, saving your relationship again. Para hindi man siguro mabalik sa same as before, pero at least, okay, parang mabubuo kayo ulit ng parang empire or another chapter na mas maganda pa mas maganda pa kaysa sa before. So, isa past kasi, may nangyari kasi toong nagmahalan talaga kayo sa past. Kaya lang may nangyari kasing parang napagod ka sa kakaantay siguro sa person na to kung kailan ako pakasalan, or kung kailan magbago, or yung kung kailan niya ibalik yung dating happiness, yun parang may mga ganon. Kasi parang may napagod dito sa kakaantay eh. See? About sa mga nalalaman mo, about third party involved. So, in the past, may mga issue kayo before nitong person. There's a lot of disappointments na din kasi. So, kaya nga mantunga talaga kayo sa ending. Like, parang wala na talaga. Hiwalayan na talaga. So, parang as a point na ito yung nangyari sa inyo in the past. Kaya, hindi mo to madali makalimutan. Itong mga nagawa niya or itong mga struggles ninyo, which nagbibigay to sa iyo ng takot na baka mangyari ulit to if papatawarin mo siya or babalikan mo siya ulit. So, yung mo dito, honestly, hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas dito eh. Kasi nako-confuse ka sa bigla niyang pagpaparamdam sa'yo. Parang mako-confuse ka na bakit siya nagparamdam. So, hindi mo alam kung saan ka huhugot dito. Siguro dahil ganito, siguro dahil ganyan. Hindi mo alam kasi nagulat ka na lang na nagparamdam na siya ulit. But gaya ng sabi niya, hindi kanya nakalimutan. Dahil sa maraming mga bagay na nangyayari sa buhay na reminds him of you or her of you. Okay? So, nakikita ko dito, mamahalin mo pa din tong person na to eh. Parang nakikita ko dito, is hindi naman nawala yung pagmamahal mo sa kanya. Nabalutan lang siya ng takot.
dahil sa mga nangyari before. Hindi na wala kasi 2 of cups yung nakita ko dito. So, totoong pagmamahalan talaga ang naramdaman. Even yung person mo, ganun din naman siya. So, parang there is a possibility na mahuhulog at mahulog ka pa din dito sa person na to ulit kung hindi siya gigive up sa kumbaga, sa pagbabalik niya. Hindi siya gigive up sa panliligaw niya ba or pagpapakita niya sa'yo ng good intentions or pagpapakita niya sa'yo ng love, something. So, definitely, nakikita ko dito na mahulog at mahulog ka talaga. Kasi ito yung parang future approach. Ito yung suggested approach. Because in the near future kasi, like, eto no, nagparamdam siya ulit sa'yo. In the, like, near future, etong person na to, mag-offer talaga to siya balik sa'yo ng love. Like, bakit, ito yung reason niya talaga kung bakit siya bumalik. Bakit siya bigla na lang bumalik. Biglang nagparamdam. Kasi, may balak talaga siya mag-offer sa'yo ng love. And, mabalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo. So, dumating kasi din siya sa point before na hindi naman siya gumive up talaga. Parang nangyari lang na hindi na kayo nag-usap or something, pero iniisip ka pa din niya. Kaya nga sinasabi niya dito, so many things reminds me of you. Kasi hindi ka pa din niya na, hindi pa siya totally nag-let go sa'yo. Na-hold on pa din to siya. Minsan gumugulo ka pa din talaga sa isipan niya, even if may umalis na, wala na kayong dalawa. Naiisip ka pa din niya, na minsan hindi nga niya maintindihan kung bakit naiisip ka pa niya, namimiss ka pa niya. And parang para sa kanya, nagiging challenges to sa kanya. Naging challenge to sa kanya na bakit ganito na hindi ko nakakalimutan si Gemini. Sana all. Kaya, ito, bumalik siya. Parang hindi niya nilaban yung naramdaman niya. Parang ginawa niya, tinanay niya talaga na baka may something, baka may reason kung bakit. Baka kailangan ko siyang kausapin. So, kaya dito, nag-pop up siya ulit sa'yo. So, let's see. So, Gemini, I can see talaga na merong pwedeng mangyari talaga dito na mababalik yung pagmamahal mo sa person na to. Pero, hindi mo, Gemini, ipapakita to ng like right away, papa-obvious sa kanya. Aantayin mo pa yung right sign dito na okay, tatanggapin na kita ulit. Siguro may observe ka sa kanya, titignan mo kung trusted na siya ulit, titignan mo kung wala na ba talaga. Kaya nga nagiging ano ka dito ito sa ngayon, nagiging sneaky ka or you are stalking kung what is really happening sa kanyang buhay, ano na baka mayroon pa siyang girlfriend or whatever. So, you're just really waiting for the right time na ito na ayusin na namin to, makipagbalikan na ako sa kanya. But, merong part of you talaga dito, Gemini, that you're willing to take the leap of faith. Parang bala na kung anong mangyari, tatanggapin ko siya ulit. Kasi mahal ko siya So, mayroong part of you that you are willing. But then, parang napapaisip ka din dito na, kalma lang. Parang tignan muna natin. Wait lang tayo sa right timing na magipag-ayos din. So, kasi nakikita ko kasi dito before, bakit ganun ka, Gemini? Kasi before, nagkaroon kasi talaga ng clarity, could be yung cheating. So, and naka-move on ka na. Kumbaga, dumating na sa point na naka-move on ka na, inayos mo na yung buhay mo, and nawawala-wala na yung sakit, or wala na yung sakit, tanggap mo na, tapos biglang bumalik siya ulit. So, meron talagang, sa'yo dito, fear, na baka sasaktan niya ako ulit kung tatanggapin niya ako. So, what you need to know here, Gemini, let's see. This person could be, Gemini is really willing to parang ibalik yung nakaraan. Ibalik yung happiness, ibalik yung spark. Ito talaga yung parang willingness sa kanya. Gemini, nung time na naghiwalay kayong dalawa, nakita niya siguro talaga sa'yo yung parang inayos mo yung sarili mo.
Nakita niya siguro sa'yo, Gemini, na parang you did love yourself more kaysa sa maghanap ng iba. So, parang inayos mo yung sarili mo kaysa sa maghanap ng iba. Siguro stalking in social media, hindi mo nalalaman, or may some few friends pa rin sa social media, naghiwalay lang. So, basta nakikita niya kasi, or baka personally, kaya niya lang kanyang makita personally, o pupuntahan ng hindi mo nalalaman. Nakita niya yun eh. Kaya parang nandun din sa kanya yung willingness na to jump in again. Kasi hindi naman nawala yung feelings niya sa'yo. Nandyan lang naman yung feelings niya sa'yo. Siguro dumating lang sa point na ang bigat ng mga pinagdaanan ninyo na kaya kayo naghiwalay. And parang kaya hindi pa, siguro matagal ba or mga ilang buwan ba kayo na hindi nagkabalikan because of the problem na medyo mabigat na mga napagdaanan ninyong dalawa. So, sa mga clarities and something like that, and nagalit ka din siguro talaga sa kanya, Gemini, and parang you push this person away from you. Kaya siya din parang pigil din siya na balikan ka during those time kasi alam niyang galit ka dahil nga may clarity. So, parang naghanap lang din siguro siya ng right timing na kausapin ka ulit. At hindi, never naman ata siya nawala ng feelings sa'yo. So yun yung kailangan mong malaman, na itong person na to is really willing siya na magkaroon kayo ng rebirth, yung pag-uumpisa ulit, na ibalik yung sparks dati, yung harmony, mabalanse ulit. And still like you though, na-appreciate ka pa din talaga niya. So, yung hope mo dito, you are really hoping na this time, yung parang may balance na sa inyong dalawa. Not same as before, could be sobrang hindi kayo nagkakaintindihan dalawa. Sobrang minsan feeling mo may tinatago na siya or something like that. So, unfair na or whatever. So, this time around, parang sa point na you are hoping na sana may balance na this time. Kung sakali man na sasagutin mo siya ulit or babalikan mo siya ulit. Kasi, at sa point na, you always know, Gemini, you're a smart person. You know that every relationship, nagkakaroon talaga ng misunderstanding or arguments, away, alam mo yan. But then, you are hoping this time na parang, kung magkakaroon man kayo ng arguments, pareho din yung pag-usapan yun at to solve the problem. At mabalik pa din yung pagmamahalan in a way. So, and to decide to stay in a relationship. So your fear here is, what if this person will be tired again sa pag-aaway ninyo kung sakaling magkakaroon kayo. Expectation mo talaga yun na meron talaga. Syempre, habang tumatagal yung relasyon, meron talaga yan. So, paano pag mapagod na naman siya and maghanap na naman siya ng iba? So, yun yung fear mo dito. Kaya napapapigil ka. But, you know, Gemini, in your potential future here is magkakabalikan at magkakabalikan pa din kayong dalawa. Kasi, meron kayong connection na kung bakit pinapabalik kayo sa isa't isa. So, there is a possibility of soulmate connection here or twin flame connection. Mag-uusap at mag-uusap pa din kayo ulit, Gemini. And even if, okay, example man that mayroon ka talagang pride na medyo magiging strict kind of bit, medyo paparamdam mo sa kanya na aloof ka or hindi ka masyadong nagpapakita ng nararamdaman mo dahil sa nasaktan ka na before, fear nandyan. Pero this person kasi will still continue improving you and doing the action na mahal kita, Gemini, at gusto ko magbalikan tayo yung dalawa ulit. So, mag-e-effort talaga to siya and magpa-plan to siya even kung anong gagawin niya para magkaroon kayo ng second chance na dalawa. Dahil this person do really understand parang your pain before. So, parang this time around, iintindihin ka din niya kung bakit medyo stricta ka, medyo masyado ka madaming tanong or masyado kang aloof or iwas ka, ganyan. Pero may nakikita pa din ako dito in the future, magkakabalikan. At magkakabalikan pa din kayo dalawa, Gemini, because
This is the Lover's card. There is a possibility, hindi ko man sasabihin dito na kayo na for each other, pero there is a possibility tatagal pa kayo ng longer. So, Gemini, I can see signs here. Aquarius, you might be dealing with, or you might have Aquarius in your chart. Pisces, same thing. You might also be dealing with could be Sagittarius, because I mentioned it. Scorpio, Libra, Virgo, Libra, Taurus. Could also be Virgo, because I mentioned Virgo. Could also be you. You might have this in your chart. Check your placements, so that you can also watch the other signs. I can see also Gemini, Cancer, Pisces, Aquarius. Same Gemini could be. So that is my reading for you, Gemini, for the month of November. Thank you and God bless.